laging nalulusutan o may mga opisyal na tumulong sa pagtakas dito sa ating bansa? Nitong si Motobato. Diyan niya, Mr. Maravillas, mabuti masama yung pagtakas ni Motobato. Hindi mo man masisisi yung tao kasi siyempre under serious threat ang kanyang buhay. Gagawa at gagawa ng paraan. Pero siyempre, insulto ito sa sa Bureau of Immigration na nalaman na lang natin sa report ng New York Times. And because of the report ng New York Times, tinick up ng mga local newspapers dito. Naunahan pa. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Si Edgar Motobato, mga kababayan, yung self-confessed hitman, allegedly, hitman siya ni Digong, biglang sumikat na naman po. Bida na naman po ngayon sa mainstream media, hindi lang dito sa Pilipinas. Pati po sa Amerika, star siya ngayon, mga kababayan, sa New York Times. Di ba? Ito siya ngayon, mga kababayan. On the run, a hitman gives one last confession. Edgar Motobato says he killed again and again for former President Rodrigo Duterte of the Philippines. Now he's trying to stay alive to testify. Ang sabi po, mga kababayan, dito sa mga balita, itong si Edgar Motobato, nasa poder na ngayon ng ICC. Pag ganyan, mga kababayan, ang mga kwentong lumalabas, medyo bad news ito sa kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Yan ang sabi dito. Ito yung report naman ng Impact Leadership. Si Mr. Las Cañas nakuha na ng ICC. He was given a limited immunity. Si Mr. Motobato, ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC. And that's why kailangan na niyang umalis para mas maging easier yung magiging access ng ICC sa kanya. Yan yung sabi, mga kababayan, sa interview kay dating Senadora Laila de Lima. So itong mga balitang ito, mga kababayan, na nagkalat ngayon as published by the mainstream media, yan laman ang mga balita ngayon, mga kababayan. Philippine Star, the New York Times reported on January 5 that Edgar Motobato obtained a new passport and identity along with a new job description as he left the Philippines. Nakalusot po. Iimbestigahan nga po ng immigration, Immigration to probe Edgar Motobato's exit from the Philippines under different name. Siyempre, may tumulong po. Kung walang tumulong kay Motobato, imposibleng makalabas siya dito sa ating bansa. O ngayon, before natin, mga kababayan, pag-usapan kung ano ang nangyari, ano yung mga implications nito, lalo na po sa kaso ng mga Duterte na pending po sa ICC. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan na dito po sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Dito ang ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office.
At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento tungkol dito kay Matubato na biglang naging laman naman ng mga pahayagan at hindi lang po dito sa atin, pati sa New York Times. Na-interview po ng New York Times. Nakalabas na po pala ng bansa matapos na magtago sa matagal na panahon mga kababayan. So sabi po sa interview ng mainstream media kay De Lima, hindi lang si Matubato, nauna na sila Kanyas na nakuha ng ICC. Ngayon, ito daw si Matubato sa pagkakaalam niya, na-access na rin ng ICC. ICC vetted both already and tinanggap na. Both of them are now under the protected custody of ICC. Importante silang witnesses para sa kanila. Remember, ngayon, sa pahayag naman mga kababayan ni dating Senador Trillanes, na isa sa huling ginawa ni dating Pangulong Benigno Aquino nung buhay pa siya, ay ang pagtiyak sa kaligtasan ni Edgar Matubato, ang dating hitman na tinaguriang Davao Death Squad na binuo di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagbubunyag mga kababayan ni Trillanes, sinabi niya na si Pinoy directed a trusted senior government official to facilitate Mutubato's transfer of custody to a senior member of the Catholic Church. This act anya of Pinoy saved Mutubato's life. Sabi ni Trillanes mga kababayan sa kanyang post sa Twitter, yung ex mga kababayan. As a background, matatanda ang tumistigo si Matubato sa Senado sa tulong ni dating Senadora Laila de Lima noong 2016 tungkol sa death squad ni Duterte, ngunit hindi umusad ang kaso dahil nakaluklok si Digong sa Malacanang noong Mayo ng nasabing taon matapos ang halalan. Kinumpirma naman ni Duterte noong 2017 na binuo niya ang nasabing death squad. So sabi ni Sunny Trillanes, one of the last acts anya of Pinoy as president was to ensure the safety of Edgar Matubato, who was under then ng NBI Witness Protection Program before the assumption of Duterte as president in 2016. So yun pala mga kababayan yung kwento. Ngayon, because of that report, na nakalabas na pala ng bansa si Matubato at sabi ni De Lima nasa custody na ng ICC, ang sabi dito sa balita, yung immigration ay magsasagawa ng investigasyon on Edgar Motubato's exit from the Philippines under different name. Kasi lumalabas, laging nalulusutan po yung Bureau of Immigration. Laging nalulusutan o may mga opisyal na tumulong sa pagtakas dito sa ating bansa. Nitong si Matubato, diyan niya Mr. Maravillas, mabuti masama yung pagtakas ni Matubato. Hindi mo man masisisi yung tao kasi siyempre under serious threat ang kanyang buhay. Gagawa at gagawa ng paraan. Pero siyempre insulto ito sa insulto ito sa Bureau of Immigration na nalaman na lang natin sa report ng New York Times. And because of the report ng New York Times, tinick up ng mga local newspapers dito. Naunahan pa. Di ba? So, sampal sa mukha ng Bureau of Immigration. Kaya, sila po ay magsasagawa ng investigasyon. Laging nalulusutan si Alice Go, nakalusot. O di ba nakatakas? Si Alice Go, si Tebes, ganun din. Laging nakakalusot po sa Bureau of Immigration. Ano meron dyan sa Bureau of Immigration? Tutulog-tulog ba yung mga taga-Bureau of Immigration? O may mga talagang sangkot sa pagpapalusot ng mga tao? So yun ang magiging subject ng investigation, mga kababayan. Kasi sampal ito sa mukha nila. Laging nalulusutan yung BI.
So sabi dito sa report ng Philippine Star, Mr. Motobato had managed to obtain a new identity with a new passport and a new job description, gardener. He practiced saying his new name, first, middle, and last. But the syllables came out funny with a question mark hanging on them. His thick hair had been shaved and he wore large glasses and a gray goatee. Sabi po sa report ng New York Times. Nagapabalbas po dito, gano'n. Parang yung balbas ng kambing. Yun ang pagbabalat kayo, ang sabi sa report ng New York Times na ginawa ni Motobato para makalusot sa immigration. Nagbalat kayo. Ngayon, sabi ng Department of Justice na hindi pa nila makonfirma yung exit ni Motobato sa ating bansa. Sabi naman ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval that the Bureau of Immigration will probe the information about Motobato as he used a new identity. We will be conducting an investigation into the information stated in the article, sabi po ni Sandoval. Kasi masama ito pong nangyayari na lagi silang nalulusutan. Madaling sabi, wala mang pagkonsinte yung Bureau of Immigration. Yan ang lumalabas dito sa kwento. Kasi kung kinukonsinte nila ito, violation of immigration laws. Tama pa? Kasi hindi man pwedeng fake identity. Gagamit ng fake identity yung tao pagkatapos lusot na sa Bureau of Immigration. Hindi man maari ang ganon. Kaya obligado sila na mag-imbestiga. Pag hindi po sila mag-imbestiga nito, iisipin ng publiko, kinonsinti nila. Yung illegal po na exit ni Motobato, kinonsinti po nila. Which is wrong, mga kababayan. Ngayon, based po sa interview kay Motobato ng New York Times, bakit niya Mr. Maravillas na interview ng New York Times? Hindi man po ito may interview ng kung sino man, kung hindi siya willing. Ibig sabihin, willing siya na magpa-interview. Na-interview eh. Ang isang tao, hindi mo man mapipilit magpa-interview. Ibig sabihin, naka-agenda sa kanyang pagtakas, naka-agenda. Plus, mga kababayan, yung kanyang pagpa-interview sa New York Times, naka-agenda yon. Kung ano yung gustong ma-achieve ng kanyang pa-interview, may relasyon siyempre, mga kababayan, sa intensyon ng ICC. Nakalad ka rin si Digong. Nagets niyo po, mga kababayan? I-intensify, mga kababayan, yung pressure sa ating gobyerno na ang ating presidente na naninindigan na wag nang bumalik sa ICC para mas isurrender si Digong ay mabago. Nagets ninyo ang implication nito, mga kababayan? Kaya nagpa-interview si Motobato. Kasi hanggang ngayon po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naninindigan na wag nang bumalik sa ICC. Ito na ngayon, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Ito yung laman daw ng interview as quoted sa New York Times. Ang sabi, si Laila de Lima, mga kababayan, kasama siya sa hit list ni Digong. The hit list came to include businessmen who challenged the interest of Mr. Duterte's sons, politicians whose spheres of influence press against Mr. Duterte's, journalists who pointed out Mr. Duterte's public prescience and who would soon turn up dead. So sabi dito sa report quoted from New York Times, on that day in 2009, the list also included Laila de Lima, the head of the Philippine Commission on Human Rights, who had been leading a month-long investigation into the rising body count in Davao City. On the run, a hitman gives one last confession. Yan yung titulo ng kwento, mga kababayan, published ng The New York Times. Ito mismo yung aktual na publication
Yung kwento mga kababayan, published ng New York Times. Itong kwentong ito, narinig na natin ito sa mga reports dito sa atin. Naulit lang mga kababayan. Yung Senate investigation, remember? Ayan sabi dyan, oh. The hitman said, there are many ways to kill. A string tied between two sticks, strangles with a tug of the wrist, a butcher's blade, long and thin, slices into the heart. Pagkatapos anyang patayin, sabi ni Edgar Motobato, pinapakain nila sa buaya. Fed a man into a crocodile. Pero mostly anya, yung mga pinatay niya sa utos ni Digong, ginagamitan niya ng the usual weapon, baril. So sabi rito, for almost 24 years, I killed and disposed of many bodies. Sabi ni Motobato, bilang member ng death squad ng Davao City. I am trying anya to remember but I cannot remember everyone. Yan yung picture published mga kababayan by New York Times. Pare yung nagtago kay Motobato. Yan mga kababayan, no? Sabi dito, Edgar Motobato having his morning coffee at the church compound where he and his wife were in hiding for years. Ito yung pagdemo ni Motobato kung paano niya binibigti yung biktima. Yan sabi diyan, no? Mr. Motobato demonstrating how he strangled the victim during his days as a henchman for Rodrigo Duterte. Sabi sa report ng The New York Times, Mr. Motobato, now 65, says he killed more than 50 people for the man he called Superman, pulling in his salary from City Hall of a little more than $100 a month and receiving envelopes of cash for successful hits. He rarely hid his identity as he kidnapped and killed, he said, because working for the mayor gave him impunity. Sa bagay, itong mga kwentong ito, mga kababayan ni Motobato, doon sa investigation ng Quadcom, itinuro pa nga ni Digong si Bato. Si Batoan niya, Senator Bato. Death squad din niya. Ngayon, nirecommend na po ng Quadcom yung pag-file ng kasong crimes against humanity. Sabit si Bato, si Bongo, at iba pang mga personalities. Kasama doon si Colonel Royena Garma. So yung report mga kababayan ng The New York Times, kompleto po ng mga pictures. Siguro yung mga pictures, hindi lang ni-research mga kababayan ng New York Times. Baka pre-provide ni Motobato. Ito yung mga pictures sa report ng New York Times. Ito siguro, ni-research na lang ng New York Times. Sabi diyan, Mr. Duterte Center appeared before lawmakers in October to answer questions about the drug war. The first time he had done so in many investigation on the matter. Ito, galing siguro ito kay Motobato na picture niya. Siya yan, mga kababayan, may akay na kambing. Sabi diyan, Mr. Motobato saying his farewell to a sheep that was with him while he was in hiding. Ito yung report ng Inquirer. I saw Duterte kill 8 times, sabi ni Motobato. Dala niya siguro ito sa kanyang pagtakas. Siya ito na nag-present. Yung kamay niya, oh. Sabi rito sa caption, news clippings from when Mr. Motobato began revealing information about his work for Mr. Duterte, making him a potential target. Sabi niya rito, I will face what I did, Mr. Motobato said, but Duterte, he must be punished by the court and by God. He just hoped his recounting of his crimes would lead the former president to prison. Ito daw yung firing range. Yan, a firing range said to have been used as a mass grave and execution site for the Davao Death Squad in Maa in June. So tingin ko ito, mga dalang pictures ni Motobato kasi nga po, nasa kamay na daw ng
nasa custody na si Motobato ng ICC. So, kasama siguro itong mga pictures na isinabmit ni Motobato sa ICC. O, ito naman, sabi dito, coconut hash marked as a stretch of road where Mr. Motobato said he had killed and dumped the bodies of his victims in Davao. Diyan daw po mga kababayan. O ito naman, ano daw ito? Sabi dito sa report ng The New York Times, ito daw yung tulay in San Rafael Village in Davao where Mr. Motobato said the death squad dumped bodies into the Davao River. Diyan lang daw po tinatapon yung mga bangkay, mga biktima. O ito yung kanyang asawa. O sabi dito, Mr. Motobato said he specialized in disposal, chopping limbs to make the bodies fit a compact burial space. He would come home with blood on his clothes, but he always said it was from cockfights. Yon ang kwento ng kanyang asawang si Joselita Abarquez, sabi kasama sa tumakas. Kasama sa tumakas, mga kababayan. Ito yung picture niya, mga kababayan, nung mag-testify sa Senado noong 2016. Ito yung picture ni Motobato kasama yung kanyang asawa, nakasakay, mga kababayan, sa isang vehicle, papuntang airport na daw. Dinocument niya yung pagtakas po. Mr. Motobato and his family on their way to the airport to escape to another country. Ito yung nakapila siya, kalbo. Nakapila siya tapos nagsuot ng yung mag-asawa, nagsuot, mga kababayan, ng face mask. So itong nagpicture sa kanya, malamang yun ang tumulong sa kanyang pari. Sabi, pari ang tumulong. O sabi diyan, Mr. Motobato bought some belongings through immigration in the black laptop case that used to hold his 45 pistol. Ito, mga kababayan, yung dating nilalagyan niya ng baril. Ito na yung nasa eroplano siya. May dala pala siyang image ng Virgin Mary. Yan, Virgin Mary statue. Dala-dala niya. Ito, saan ito? Sabi diyan, Mr. Motobato and Miss Abarquez, yung asawa niya, pumasok sila sa isang church. Yan, found some comfort in praying at a church. They have since moved to a new location. Ayan po, nasa ibang bansa na siya. Sabi diyan, Mr. Motobato enjoyed freedom after a decade in hiding in the Philippines. Yan, mga kababayan, yung mahabang kwento ng buhay ni Motobato matapos umiksit sa Pilipinas. Matapos siya, mga kababayan, na magbalat kayo, successfully nakatakas siya dito sa ating bansa. Ngayon, hintayin natin ang mga susunod na kwento. With Motobato in the custody now ng ICC, ano na yung mangyayari? Makakatulong ba ito para lalong lumakas yung kaso laban kay Digong at mga kasama? Abangan na lang po natin, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.